Welcome po sa mga online at sa mga on-site worshipers. Magandang umaga po sa inyo. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, let us come to God in prayer. Amen. Aming Diyos, sa umagang ito ay lumalapit kami sa luklukan ng biyaya. Kasama, Panginoon, yung dalangin na make us worthy sa aming pananambahan ngayon. Dala ang aming mga pagpupuri at pasasalamat. Pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng benefits na aming tinanggap buhat sa iyo. Sa iyong kabutihan sa amin. Sa iyong di nagsasawang pagtatapat sa amin. Sa pagbibigay mo, Panginoon, ng bawat pangailangan, ang iyong tulong, maging sa oras ng kagipitan. Your presence is with us. At ito, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng peace, ng protection. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pamamatnubay sa aming buhay. Sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, ng kalusugan ng pangatawan. Hanggang sa araw ito, Panginoon, na meron kaming pagkakataon to commune with you, to worship you, at alalahanin, Panginoon, ang lahat ng mga wonderful things that you have done for us. Panginoon, tulungan mo po kami sa aming pananambahan. At ikinukumit namin ito sa iyo, Panginoon, ang bawat bahagi nito. Gawin mo na maging mabiyaya para sa bawat sa amin. Tagpuin mo ang aming mga pangailangan. At ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng aming buhay, ng aming mga ninanasa, ng desire ng aming puso. Pagpalain mo kami, Panginoon, ngayong umaga. And help us, Lord, na ikaw ang maitaas, mabigyan ng mataas na pagpupuri at pagpapahalaga. At alam namin, Panginoon, na ikaw man ay makikipag fellowship sa amin. And you will speak to us, Lord, maging sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Dalangin namin na likhaan mo kami ng isang puso na merong willingness na sumunod sa iyo. At yung aming buhay, Panginoon, ay tumugon sa mga hinihingi ng iyong mga kautusan. At matagpuan mo kami, Panginoon, na lumalakad sa iyong kalooban, sa paraan na hinahanap mo sa bawat sa amin. Ikaw ang malulhati sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. At ayan po ang ating weekly church schedule. Ang Sunday church prayer time at 9 o'clock. At 9:15 yung Sunday school. At 10 o'clock yung worship proper. At 12:30 p.m. yung homiletics and hermeneutics class na pinangunahan ni Pastor Ribo. Ang ating professional Bible study tuwing first and third Monday at Tuesday yung ating pong prayer meeting online. At ang Friday ay para kay Di Comando, yung kanyang Bible study sa mga taga-Lodigario. At 6 o'clock at 7:45 naman ay yung sa Roosevelt College. Then 9:30 yung ating Saturday Men, Women Bible Study. First and third Sunday online, second and fourth Sunday on-site. Ito po ang ating mga gawain
para sa susunod na linggo. Ang August message theme ay Biblically Based Christian Practices. Ang sandigan o yung foundation ng ating pananampalataya, faith at gawain practices ay base sa Biblia. Ito po yung dinidiscuss kanina. So we have to decide doon sa mga practices na kinakailangan nating matutunan and more so yung mga practices na gusto nating maging bahagi ng ating buhay. So that's for August. Ang sponsor po ng ating lunch ngayon ay ang Manda family. Kaya lang po, malungkot para sa iba na simula ngayon, wala nang tawad, wala na pong soft drinks. Pabor sa mga diabetic. At tubig na lang. Hindi ko lang alam ang halaga. Siguro, mas mahal yung soft drinks, kaysa sa tubig. Konting kalugihan kay Perry. Pero sa kapakinabangan ng marami. So sa atin pong lunch, hintayin natin na ma-serve yung pagkain. Tapos yung mga bottles ay dali natin sa labas, yung mga utensils, yung mga ginamit natin. At iwasan natin yung pagkakalat dito sa loob ng sambahan. At ang mahirap kontrolin, yung malalakas na usapan, wag muna tayong maging taga-Marikina sa pagsasalita. Kasi yan yung mga talagang totoo sa mga taga-Marikina na malalakas ang salita, yung boses, kahit na nagmumura, nandun na, malakas. So, iwasan po natin yan. Pwede namang magsalita. Banayad, yung nagkakarinigan lang. So, nandyan po yung ating mga presiders, bawat linggo, at yung kapartner na magbibigay ng special number. Happy birthday! Bagamat wala pa rito, yung anak ni Michael, Michael Augustine Juliano. Happy birthday! Ang blessing ng Panginoon ang sumayo, Michael. Ayan po, ang ating financial report, yung pumasok at lumabas. Parang pareho lang, 31,000. Konti lang diferensya. Yan po, yung fund for new computer, 16,500. Ang atin pong goal ay 50,000. So wala naman pong nakalagay na pangalan kung sino-sino yung nasa 16,500. At hindi natin alam kung kailan ang deadline ng 50,000. Baka sa Pasko pa. End of the month. So if we want to give doon sa ating computer fund, you have until the end of August para makibahagi doon sa pagbili ng computer. Okay, yan po ang ating mga announcement, yung ating pagbati. At tayo po ay magpapatuloy. Tinatawagan po natin yung ating music team para sa ating pag-awitan. Thank you, EJ and Irish and Beth for leading our singing this morning. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makakapag-pray minsan pa sa bawat isa. Ngayon pong umaga, medyo tayo po ay na-rattle at si Brother June ay parang nawala ng malay. Nakatulog lang po pala dahil sa lesson ni Chairman.
Pero biro lang po yun. Pero the Lord is good na siya po ay doing well. Nakaganyan na siya sa atin. So, tunay pong napakahalaga ng panalangin para sa isa't isa. So, ngayong pong umaga, marami po tayong ipapanalangin. Yung mga nag-birthday, yung pong mga binagyo, yung pong opening ng classes bukas sa Marikina, and many other things. But before we pray for one another, let's sing our song as a declaration of our faith in the power and mercy of God. Let's sing our song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako, yes Lord, ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon this morning. Kung kayo po'y may mga pagkahilingan, may mga pasasalamat, kayo po'y mayroon pong mga dalangin, let's join our hearts and our faith, and let us pray for one another. God answers prayers. There is nothing impossible with God. If only we believe, if only we trust. Sama-sama po tayo. Ngayong po umaga, Panginoon, nais po naming magpasalamat sa pagkakataon na magpanalanginan sa isa't isa. Kailangan po namin, Panginoon, ng prayer support and prayer assistance ng bawat isa, Panginoon, sa panahon na kami humaharap sa napakaraming hamon ng buhay. We especially pray this morning, Panginoon, sa mga kapatid namin na naapektuhan ng bagyong Karina, Panginoon, mga binaha, Panginoon, sa lugar ng aming lungsod ng Marikina. Mga hanggang ngayon, Panginoon, ay apektado pa rin at hindi pa nakaka-recover. Panginoon, naglilinis pa, recover pa sa kanilang mga loss, mga nawala sa kanila. But we just want to say thank you, Father, na iningatan mo po ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, iningatan mo po ang aming church, iningatan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng lakas at tibay ng pananampalataya to move forward, trusting, God, that you will supply and provide for all our needs. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na bukas ay makapag-open na ang Providence Christian School. Dalangin po namin ang kanyang mga students, Panginoon, ang kanyang mga teachers, ang aming pong principal. Dalangin po namin you give them a beautiful opening tomorrow by the grace of God. Continue to bless the school and use the school for your honor and your glory. Panginoon, salamat po ngayong umaga sa pagkakataon na maipag-pray po namin si Ka-Junior. Dalangin po namin patuloy ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalakasan, ang kaligtasan niya, Panginoon, sa anumang mga untoward incident. We thank you, Father, that you continue to watch over his life. Dalangin po namin naman na ikaw patuloy na magpatibay ng kanyang pananampalataya at ng kanyang kalusugan today and every day. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin naman na narito, na nagpapasalamat sa kagalingan, sa kanilang karamdaman, lahat ng blessings mo sa kanila. We just offer to you all the glory and the honor and the praise. Kasama po namin pinapanalangin, Panginoon, ang kapatid namin na si Michael Augustine Juliano, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang magpala sa batang ito at sa kanyang buong sambahayan, na patuloy mo po silang iingatan, pagpapalain. Salamat din po sa birthday ni Sister Rosa Cristobal, Panginoon, ang mami
ni Mrs. Santos. Dalangin po namin naman that you continue to give her strength, good health, and even more years in her life. Dalangin po namin naman na patuloy pagpalain lahat ng kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, upang makita namin, Panginoon, ng kagandahang loob mo, katapatan mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, aming Diyos. Dalangin po namin naman, patuloy mo pong pagpapalain ang bawat isa, Panginoon, na kasama namin ngayong umaga na meron pong mga kahilingan, meron pong mga pangangailangan, meron po, Panginoon, mga hinaing, meron pong mga burdens, Panginoon, meron pong mga problema sa pamilya, meron po, Panginoon, mga kaguluhan sa isip. Lahat po ng ito, Panginoon, aming itinataas sa iyo ngayong umaga, sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming gabay at liwanag, kalakasan, tanggulan. We pray for one another, Father. Lahat po ng mga kapatid namin today na kasama namin naman nag-struggle, give them the strength. Lahat ng mga kapatid namin, kasama namin ngayong umaga na meron pong mga dinadala, may mga karamdaman, may mga kabigatan. God, in the name of Jesus, hayaan mo po, Panginoong, maramdaman namin, maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay because you are here. Kasama ka namin, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagsabi, saan man may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nandun sa kanilang kalagitnaan. God is here. Help us to feel your presence. Help us to experience your power. Help us, O Lord, to have the peace and the joy that passes all understanding. Oh, bless our church today. Dalangin po namin naman na wala po sa inyo sa amin naman na uuwi ngayong umaga na hindi kami pinagpala, na hindi kami, Panginoon, nakatanggap ng kalakasan, kapayapaan, kasiglahan, kaligayahan sa aming mga puso sapagkat God met us. Panginoon, na kami kinatagpo mo ngayong umaga. Sapagkat ngayong umaga, Panginoon, we have a special communion that we can join. Today, we have the Word of God to be our strength. And so we give you the honor and the glory today as we entrust everything to your care in Jesus' name. Amen, amen. God bless you all. Sabi po sa Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all you produce. Then your vats will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. So, ngayon po ay dadalhin natin yung ating mga tithes, yung ating mga pledges and love offering dito po sa harapan. Sige, just place it there. Maraming pong salamat. Ngayon po ay magbibigay ng tanging bilang ang aking katandem, si Mrs. Cruz. Amen. Thank you, Isay, for that powerful song. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, amen. Welcome po sa month ng August. At sa month po ng August ay atin pong tatalakay ng series of lessons on the practices. Bible-based Christian practices. Now, marami po tayong mababasa sa Bible ng mga
ginagawa ng mga early believers. Yun po ang ating focus, mga early believers in Jesus Christ na mababasa po natin sa Bible. Ano po yung mga natatandaan nyo na mga practices ng mga early believers in the New Testament? Very prominent po yung sinabi ni Apostle Pablo na huwag niyong kaligtaan ang inyong mga pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. So, ang pagdalo sa mga gawain ay Bible-based Christian practices. Yun pong communion kamukha today. Ang sabi ni Kristo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So, ang mga early believers in the book of Acts, they do that. They gather together and partake of the Lord's Supper. Hindi po natin titingnan yung mga practices in the Old Testament sapagkat ang sabi nga po dito, Bible-based Christian practices. Sa Old Testament po, sila ay naghahandog ng mga animal sacrifice. Meaning, naghahandog sila ng tupa o baka sa templo. Hindi po natin yon ginaganap sapagkat yun ay Old Testament. Alam niyo po. So, ang atin pong focus ay Bible-based Christian practices as we see them in the New Testament. Now, mga kapatid, ano ang mga prominent sa inyong isip na mga ginagawa natin bilang mga lingkod ni Kristo? Ang isa po sa mga nakikita kong dapat po nating tingnan ngayong umaga, linawin lang po natin ano ba sinasabi ng Bible, ay tungkol po sa pagbibigay. Yan. Bible-based Christian practices. Ang atin pong unang lesson ay the grace of giving. Grace of giving. Una ko pong titingnan yung pong verse sa may 2 Corinthians 8. Kung maipost po sa atin yan ni Joyce. Mga kapatid, basahin po natin yan sa may, dito po sa may 8 and verse 7. 2 Corinthians 8 verse 7. Tingnan nga po natin yan. Para po makita natin ang sinasabi dyan ni Apostle Paul. Babasahin ko po sa inyo from NIV. Yan. But since, mga kapatid, you look at this verse posted on the screen. 2 Corinthians 8:7. But since you excel in everything, in faith you excel, in speech you excel, in knowledge you excel, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you. Sabi niya, see that you also excel in the grace of giving. Giving is a ministry. In fact, kung babasahin niyan mga kapatid sa New Living Translation, excel in the ministry of giving. So giving is a ministry. Giving is a gift. Giving is grace. At ang sabi ni Apostle Paul, we should also excel in giving. Sabihin niyo po, excel. Marami sa atin nag-excel sa pag-awit. Marami sa atin nag-excel sa pagtuturo. Pero are you excelling in giving? Napakahalaga po yung ministry yan. Ministry of giving. Hindi lahat ay tinawag mangaral, hindi lahat tinawag magturo, hindi lahat tinawag magpaawit, pero lahat ay tinawag magbigay. Can you say amen? Lahat ay tinawag magbigay. In fact, dito po sa aking outline na binigay ko kay Joyce, sinasabi po dyan na si Apostle Paul ay nagbanggit na ang church in Macedonia, yan, ang church ng Macedonia ay nagpa-practice ng giving. Yung mga kapatiran sa Macedonia, nagpa-practice ng giving even though sila ay hikahos. So giving is not only para sa mayayaman o maluluwag ang buhay, giving is also even to the poor. They gave as much as they were able, even beyond their ability. Yung bang ang dami mong gagastusin, ang dami mong pangangailangan, and yet sinasacrifice mo yung giving sapagkat alam mo kailangan sa gawain ng Panginoon.
Some of you, meron kayong planong bumili ng bagong sapatos o bagong cellphone, magpapalit kayo ng bagong cellphone o kayo po ay bibili ng bagong damit. Pero naalala nyo, yung pong nakapost dyan, kulang pa yung ating pambili ng computer na ginagamit natin sa online. Oh, kasi po right now, as far as I know, yung ginagamit natin ay hiram lang. Can you imagine? Ang ating church, kailangan pang manghiram ng desktop computer para meron tayong pang-online, pero yung po kasing hinihiram natin, gagamitin na. Kailangan nating bumili ng church-owned computer. Na kung yan po'y maririnig ng mga taga-Macedonia, yan, they gave as much as they were able, even beyond their ability. Wala silang ganong karaming pera, pero alang-alang na kailangan natin bumili ng computer. Idagdag nyo na po, Sister Jojo, idagdag nyo na po ito para sa pambili ng computer. Yun po ibig sabihin niya dyan. They gave even beyond their ability. Hindi naman po mataas ang sweldo nila. Wala silang negosyong malaki. But they gave beyond their ability. In fact, ang sabi po dyan, to them, sharing is a privilege. Ang pagkakaloob sa gawain ng Diyos is a privilege. Hindi po siya, mga kapatid, kabigatan na burden. No, giving, sharing is not a burden, it's a privilege. Sabihin niyo po, privilege. Ang wife ko po hindi marunong kumanta. Kumakanta siya siguro. Kasi pag sa kotse kumakanta yun pagka kami pauwi. Sabi ko, ma'am, baka ako nagre-release ng stress. So kaya habang ako'y nagdadrive, kanta siya ng kanta. Sinasabay niya yung aking music. Pero as far as I know, hindi ko pa po siya narinig kumanta sa church. Hindi rin po siya tumutugtog. But as far as I know, nag-aral siya ng piano dati sa St. Mary's. Pero hindi siya natugtog sa church. Hindi rin po siya tumatayo sa pulpito para mag-MC o magpakanta. Pero one thing I can tell you about my wife is that when it comes to giving, she is faithful in giving. I see that. In fact, last 2 weeks ago, bumili siya ng maraming envelopes, yung maliliit. Kasi po, pagka po may mga pangangailangan sa church, hindi ka po magdadalawang salita sa kanya. Nagre-respond siya. I think kasama po siya doon sa nagbigay doon sa 16,000. Nung marinig niya yung announcement ni Chairman, kailangan natin ng computer, I think isa siya sa mga nagbigay kasi nakita ko siyang nag-abot. Meron po siyang binibigyan na isang member sa church na nagda-dialysis 3 times a week. Pag po nakikita sila, inaabutan niya ng pangtulong sa kanyang dialysis. Meron po siyang sinusuportahang missionary sa Palawan. Meron siyang sinusuportahang pastor sa Batangas. Meron siyang sinusuportahang pastor dito po sa Leyte ata. She feels like sharing is a privilege. Sabi nga niya, sana bigyan pa ako ng Panginoon ng maraming laboratory. Yung po kasi ang kanyang private practice. So iba po yung kanyang trabaho bilang government doctor sa San Lazaro. Marami po siya yung mga private practice niya ng mga laboratories. Isa po sa mga laboratory niya, nakita pa nga kami na Capio, buhay pa si Capio, nakita kami dyan sa may TMC sa SM San Mateo, yan. Nakita-kita kami. Meron po siyang laboratory dyan, pinupuntahan namin once a month. Meron po siyang laboratory dyan sa may Lilac, pinupuntahan namin once a month. And ang kanya pong commitment sa Panginoon is always in the area of giving. Yan ang kanyang ministry. Yan ang kanyang feeling niya, kanyang gift in the area of giving. Kaya sabi ko sa kanya, ipag-pray natin sa Panginoon na
lalo kanyang pagpalain. So mga kapatid, giving, you may not be gifted in other things, but you are gifted in giving. In fact, sabi po sa next natin sa outline, ito pong mga taga-Macedonia, they have rich generosity. So, generosity in spite of their extreme poverty. Sino po sa atin yung nasa extreme poverty? Kung if you look around you, sino ba sa atin yung masasabi mong poor sa atin? Hindi po excuse yung poor na hindi tayo makapagbigay sapagkat ang mga taga-Macedonia, they are extremely poor and yet they have rich generosity. They are generous with whatever they have. They share. Yun lang naman po. Giving is sharing. Because sharing is caring, they said. In fact, if you go, sabi nga po dyan, they gave themselves first to the Lord and then to us. Bakit po sila generous? Sapagkat first, ibinigay na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Pag binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, lahat kasunod. Lahat kasunod. Time, money, effort, strength, everything. Wala ka pong i-withhold sa Diyos kasi binigay mo na ang buhay mo sa Diyos. I'm looking at my boy Liam here. He's 13 years old. Second year high school. Naalala ko po kasi nung ako'y magbigay ng aking buhay sa Diyos, I surrender my life to God to be a servant of God, to be a pastor. I was probably 14 years old. Pagka-graduate ko po ng high school, I went straight to Bible college. And all my life, mga kapatid, all my life, I'm serving the Lord. I gave everything to the Lord. So everything kasama yon. Pag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, lahat ng oras mo, time mo, everything. Everything. Kaya nga po ako nakapag-asawa ng matandang binata. Inuuna ko lang talaga si Lord. Nag-asawa po ako at the age of 33. Year 2000. Kasi po si Kristo nung namatay ay 33. So tama-tama yung 33. Tapos po yung year 2000, Y2K, sabi nila end of the world. O tama-tama, magpapasal na ako bago mag-end of the world. But I gave my best years to God, even today. Kasi pag binigay mo na yung buhay mo sa Diyos, wala ka nang ipagkakait sa Diyos. Ibinigay mo na lahat, oras mo, everything. Everything to God. Everything to God. Ganun po ang Macedonia, everything to God. Point number 2, giving is practiced throughout the Bible. Mula po kay Abraham, na nagbibigay siya ng tithes, kay Melchizedek, Isaac, Jacob, David, Solomon, all throughout the Old Testament, you see the people of God giving to God. Giving to God. Pero in the New Testament, very clear na talaga pong may giving. In fact, alam niyo po ba na si Kristo ay nag-appoint ng treasurer sa mga disciple. Sino po ang treasurer ni Jesus sa mga disciple? Pangalan niya ay si Judas. Oh, nagkamali lang siya ng na-appoint na treasurer kasi ninanakaw yung laman ng kaban. Pero pati mga alagad, may treasurer kasi pag may nag-aabot, alam mo, sila, ang Panginoon na humahayo sila, may mga nag-aabot, may mga nagbibigay, may mga nag-o-offering. In fact, nung si Kristo po ay ipinanganak, sino ang unang nag-offering? Yung mga Magi's. Ang sabi doon, they worship Jesus and gave Him gifts. So, pag nag-worship ka kay Jesus, kasama po yung giving. Giving is worship. So, pag tayo po'y nagbigay, that is worship. Expression of worship. Giving is worship. Yung pong Magi, they worship and they gave gifts.
In fact, ang sabi po ni Kristo, giving is act of righteousness. Hindi lang po giving is worship, giving is act of righteousness. Yung po sabi sa Matthew 6. Giving is act of righteousness. Kapag ikay nagbibigay, that is righteous in the eyes of God. Yung pong hindi nagbibigay, mga kapatid, that is unrighteous because everything belongs to God. Ibigay mo sa Diyos ang dapat sa Diyos. In fact, ano po sabi sa may Luke 6:38? Give! Yan po sabi ni Jesus. Give! So, giving is commandment of God. Words of Jesus. Give! And it will be given you. May kasamang pangako. Pag kayo po'y nagbigay, kasama yung nakakabit yung pangako. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Wastong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Yun po ay pangako ni Kristo. It will never fail. Magbigay kayo, ang sabi ni Kristo, at bibigyan kayo ng Diyos. Hindi siya magkukulang. Wastong takal, umaapaw pa. In fact, sabi po sa Old Testament, dalhin nyo sa kaba ng Panginoon ang inyong mga ikapo at tingnan nyo, subukan nyo kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Noong pong panahon ng bagyo, wala naman po tayong bagyo. Ang bagyo nandoon sa may Ilocos, malapit sa Taiwan. Kaya po walang masyadong hangin, wala pong masyadong ganyan. Ano po bumubuhos? Ulan. Walang katapusang ulan, ilang araw na umuulan. Lunes, Martes, Miyerkules, umuulan. Can you imagine dun po sa gawing Araneta, lumubog yung bus. Yung bus lumubog. Ang tao nasa ibabaw ng bus. Can you imagine? All throughout Metro Manila, kaya po tayo under calamity. Sapagkat ang ulan bumubuhos ng bumubuhos. The word ginamit sa Old Testament, I will open the floodgates of heaven. Bubuksan ng Diyos yung floodgates. Diyan po sa Rosario, may floodgates. Bubuksan ng Diyos yung floodgates para bumuhos. Hindi yung bagyo, hindi yung baha, hindi yung ulan, kundi bumuhos ang kanyang pagpapala. Sabihin niyo po, pagpapala. Sino po gusto ng bumubuhos na pagpapala? Pero may kasama pong utos yun eh. Magbigay kayo sa Panginoon. Yun po ang utos. Kaya po itong practices na to, na prominent sa Bible. You cannot skip it. Now, paano daw po tayo magbibigay? Paano ba ang sistema ng Diyos sa pagbibigay? Yan po yung ginagawa natin every week. Ano po, what's the system in giving? Is there a system in giving? Is there a biblical guidelines in giving? Tingnan po natin sa may 1 Corinthians. Hindi my water. Thank you. 1 Corinthians 16. 1 and 2. I'll read for you. Sorry. Nasa may. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Now, about collection, sabi ni Apostle Paul. So, we're talking about collection. So, in-address directly ni Apostle Paul yung collection. Now, about the collection. For God's people. Tas nga po ang kamay ng God's people. This is for all of us. Ito ang guidelines ni Apostle Paul. Oh, look, about the collection for God's people. Do what I told the Galatian churches to do. So kanina, ang ating nabasa, yung tungkol sa Macedonian churches. Macedonia is in Greece. Ito naman, Galatian churches. Doon din po ito, ibang province. Now, ang sabi po niya, yung ginagawa ng mga Macedonia, yung ginagawa ng mga Galatia, ito gagawin nyo. So ito po'y Bible-based practice. Susundan natin.
Kung ano ginagawa ng Galatia, ginagawa ng Macedonia, gagawin natin. Bible-based Christian practice. Ano ginagawa nila? Verse 2. On the first day of every week. So, systematic. Mga kapatid, balikan mo yung ating outline doon, Joyce. Systematic on the first day of every week. So, hindi po once a week kayo mag-giving o once a month. Oh, baka sabihin nyo, hindi, once a month lang ako mag-giving. No. Clear po. Do what I told the churches to do. On the first day of every week, first day is Sunday. Saturday is Sabbath, sixth day. Sunday is first day. So sabi niya, on the first day of every week. So, dapat po, handa tayo na pagka Sunday, may dala tayong offering. On the first day of every week, each one of you should set aside. Sabihin niyo po, set aside. Kanina po, si chairman, sinasabi niya sa amin pong Sunday school, tingnan niyo yung wallet ko, walang laman. Tama nga naman, nakita ko dun, ma'am, yung picture niyo, ang laki-laki. Picture niyo, laki. Talaga naman love na love niyo si Mrs. Santos. No? Ang laki-laki ng picture. Tapos binuksan niya doon, wala nga laman. Binuksan niya, wala nga laman. Kaya pala nandito, nakaset aside. So, ibig sabihin mga kapatid, si chairman, yung kanyang giving, nakaset aside. Naka-envelope na. In-envelope, sabi niya, ito, naka-envelope. So, it should be our practice na yung ibibigay mo kay Lord, nakaset aside. Hindi yung huhugutin mo pagka dadaan na yung hindi na para dumada. Isa pong gusto ko sa ating simbahan, yung dinadala ang offering. Sapagkat yun po ang, chairman, biblical practice. We're talking about biblical practice. Sa Bible, si Kristo sa templo nakatayo malapit sa hinuhulugan ng mga kaloob. At lumapit yung Pariseo at naglagay ng maraming pera. At lumapit yung balo at nagbigay ng 2 kusing. Nandun si Kristo nakatingin sa mga nagdadala ng offering. And that's what we do. That's our practice. We give you the chance to bring your offering. Kasi mga ibang simbahan, yung basket ang dadalhin sa inyo. Ang sabi sa Biblia, kayo magdadala. Sabi nga siya kanina, maliwanag sinabi niya. Sabi niya yung go. Hindi yung kayo lalapit o lalapit siya. You go. In the same way, kayo magdadala. Hindi ilalapit yung basket sa inyo. Sapagkat sa Biblia, yun ang nabasa natin, na si Kristo ay nakatayo sa lagayan ng offering at ang mga tao lumalapit at naghuhulog. Exactly what you're doing. We're talking about biblical practice. That's the biblical practice. Dadalhin niyo yung inyong handog. Sino naman ang hindi maghahandog sa Diyos, mga kapatid? Kamukha po ni Brother Junior kanina, hindi mo alam kung ano ba mangyayari, nalalagutan ba ng hininga, hinihimatay ba, inaatake ba, or something. Lahat po tayo kinakabahan, lahat po tayo parang natataranta. Magpatawag daw ng ambulansya, 10 na ata yung tumatawag ng ambulansya, hanggang ngayon wala yung ambulansya, nasa Ralph. Okay na si Brother Junior ngayon, nakatingin dito, nakaganoon siya kay chairman. Sister Dory, pag hindi ka naman magbibigay ng offering, ewan ko na lang. Lord, thank you Lord, buhay pa si Junior. Ibibigay ko na lahat to. Buhay ang inyong asawang minamahal. So, dapat po, you set aside para kay Lord. Number 2, systematic. Number 2, individually. Let every one of you, yung sabi doon sa Bible, let every one of you. So, giving is not, Daddy, ikaw na lang magbigay para sa ating lahat. No. Natutuwa ako sa mga bata na lumalapit, meron silang kanyang giving. Si Mateo may giving. Si Micah may giving.
Si Sansa may giving. Oh. Pati po yung anak niya, yan, may giving. Lumapit siya dito kanina, meron siyang giving. May mga bata excited, tumatalong pa pag nag-giving. Every one of you, dapat maging practice nating lahat, each one of us, kung galing sa baon mo, giving mo. Galing sa allowance mo, giving mo. Galing sa negosyo mo, giving mo. Bawat isa pinagpala, bawat isa may pitaka, bawat isa may pera, dapat may giving ka. Hindi yung, mami, ikaw na lang mag-give. Hati na tayo dyan. No, each one of us. Because God gave life to each one of us. God gave strength to each one of us. So each one of us should offer giving to the Lord. And then, number 3, proportionately. As God prospered him. Yun po ang sabi. Giving is according to God's blessings. So, magkano blessing mo this week? Sister Baby. Nagbigay yung aking manugang ng 5,000. Magkano ngayon ang giving mo? Proportionately. Nagbigay din yung apo mo ng 10,000. So, 15,000 ang blessing mo this week, Sister Baby. Hindi pwedeng, hindi, Pastor, kung ako kasi magbigay, 500 lang every week. Hindi, depende sa blessing. Depende sa blessing. Kung this week, ang blessing mo 10,000, ito giving mo. Next week, binigyan ka 50,000, ito giving mo. Kasi pag tayo pong lahat magigiving, hindi po tayo madedeficit. I heard from the chairman, kaya daw po wala na tayong soft drinks kasi medyo nadedeficit tayo. In fact, nagpapasalamat tayo, kaya po 2 daw ang ating ulam today kasi nga po offering ng mga mandap. Kasi po ang mga mandap, pag umani yan sa Pampanga, pag na-blessing sila, in fact, Chairman, napakaganda po nun, birthday mo, mag-offering ka, magpakain ka. In fact, ngayon pa lang, ina-announce ko na, pag po sa November, magpapakaisa, sasagot kami ng isa. Yan, sa November. Opo, pwede i-advance na. Sana kung birthday nyo August, mag-share naman. Birthday nyo September, ngayon pa lang sabi mo, di ba, yung mga sila Odette, yan, sila. Pagka may okasyon, nagpapakain sila. Let's make that as a good, practice. Para lalo kang pagpalain. Ako, papakainin mo yung mga kapitbahay nyo, pagpapalain nyo yung mga bisita nyo, papakainin nyo kayong taga-church. Yung taga-church ang nagpe-pray sa inyo, taga-church ang naggagabay sa inyo, taga-church ang kasama nyo. So, napakaganda po yan pag kayo may birthday, may blessing. Kamukha po, umuwi si Sister Mercy galing Canada. Anong unang-una niyang ginawa? Ay nagpakain, Sister Mercy. Praise the Lord. May blessing si Diane. Bagong sasakyan niya, parang SUV. Nagpadala. That's a good way to say, thank you, Lord, for all your blessings. Kung pinagpala ka ng sagana, dapat ang giving mo sagana din. Tapos nga po kami ng mga pinagpala dyan. Nasaan ang giving nyo? Kulang pa tayo sa computer, ha? Kulang pa tayo sa computer. Proportionate. Hindi kayo hinahanapang magbigay ng wala. Wala kayong blessing last week? Wala. Pero pinagpala kayo ng sagana, dapat po i-reflect natin sa pagbibigay yung pagpapala. Proportionate. Binigyan ka ng 100,000, dapat may proportionate ang pagbibigay. Gusto mong pagpalain ka, that's the way to give. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang nagbibigay ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti. Ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana. Yung hindi nagbibigay, wala po tayong ma-expect. Wala tayong ma-expect. What do you expect? Hindi ka nagtanim, wala ka aanihin. Nagtanim ka ng konti, konti lang aanihin mo. Nagtanim ka ng sagana, let me tell you this, hindi po magkukulang ang Diyos sa ating lahat. As God has prospered him. Sino po ang nagpapaprosper? God
God ang nagpapaprosper. So, na-prosper ka, give. Amen? And then number 4, cheerfully. God loves the cheerful giver. Ang pagbibigay, mga kapatid, hindi burden. Hindi burden. Kaya kung si Sister Let at Brother Benji, magpapakain, tas nakasimangot, ang lakas naman kumain na ngayon, wala na kami maiuwi. Abe, wag na kayo magpakain kung kayo nakasimangot. Pero kung kayo po'y bibigyan ng pagkain at ngiting-ngiti si Blenny, ngiting-ngiti si Bless, ngiting-ngiti si Migs, ngiting-ngiti si Brother Benji, ngiting-ngiti si Sister Let, abay, talaga naman, praise the Lord, bless na bless tayong lahat. So, cheerfully, gusto ko nga po yung ating song, pag tayo po'y mag-giving, ay sasayaw ka pa, habang pumupunta ka dito, sasayaw ka. Kasi ang ganda ng song, para nakaka-joy magbigay. Yan. God loves a cheerful giver. Hindi yung napipilitan lang, yung mabigat sa loob. Hindi po sabi doon? Magbigay kayo, hindi napipilitan lang. Hindi mabigat sa loob, magbigay kayo ng masaya sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya po pag nagbibigay, nakangiti. And then number 5, sacrificially. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 8:3, they gave as much as they were able, even beyond their ability. May miyembro po tayo na mahirap, pero sa pagbibigay, talaga namang wala po silang reservation. They give what they can to the Lord. Yung po nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng mga panggastos natin, hindi naman po yung mga mayayaman na ang anak ay nasa abroad. Yung pong mga talagang karaniwan lang ng mga faithful members natin, yun po nagbibigay niya. Tanong niyo po kay Sister Jojo, faithful members willing to sacrifice. Number 6, give as Christ gave. Jesus is our model. Jesus is our Savior. Sabi nga niya, kung ako na inyong Panginoon, ginawa ko ito sa inyo, gawin niyo din ito para sa isa't isa. So, si Kristo ang ating model. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Bakit mo ipagkakait yung iyong giving sa Panginoon? Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo. Ayan po ang communion. Kaya po tayo nagko-communion ay sapagkat hindi ipinagkait ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Bakit mo ipagkakait yung giving mo sa Kanya? Having said that, anyayahan ko po ang ating mga predikador to please come and let's transition to our Lord's Supper as we sing our communion song. We remember. Aawit po tayo. Let's sing it. I will drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you, and we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, O Lord. Tayo po natin magyuko ng ulo. Panginoon, salamat po sa lahat ng blessing mo sa amin. And today we remember. We remember kung paano mo kaming iniligtas. We remember kung paano mo kaming binago. We remember kung paano mo kaming pinagpala. And Father in heaven, we worship you and we will give you our best
offering all our lives. Hindi lamang giving of our means and money and time, but giving you our hearts, giving you our lives, giving you everything, because God, you died for us. You offered your life for us. And now, we offer our lives to you. So prepare us, Father, as we take part in this communion to remember the body of Jesus and the blood of Jesus. Hilingin po natin ang ating mga predikador to serve the bread and serve the cup as we sing our song again. As you wait, you meditate, you sing. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. Please bow your head as you wait, you meditate, you pray. Panginoon, tulungan mo po na kung paanong binigay mo ang iyong sarili sa amin, matutunan naming ibigay ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Na huwag kaming magkulang sa pagbibigay, huwag kaming magkulang sa pananalangin, huwag kaming magkulang sa paglilingkod. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging offering sa iyo kung paanong inoffer mo ang iyong sarili sa amin. Tulungan mo kaming iwaksi lahat ng masamang isipan. Tulungan mo kami, Panginoong, iwasan lahat ng masamang mga salita. At tulungan mo kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Wait for your bread. Wait for your cup. We'll eat together. We will drink together. Hawakan po natin ang tinapay, hawakan po natin ang katas ng ubas. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang aral na ibinibigay ko naman sa inyo. Na noong gabing ang Panginoon ay pinagkanulo, siya ay kumuha ng tinapay. At pagkatapos niya magpasalamat ay pinagpira-piraso niya at sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. Nagkapira-piraso para sa inyo. Tuwing kakain kayo nito, ay kumain kayo bilang pag-alaala sa akin.
Tayo po'y manalangin. Inaalala namin, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig na sa kabila ng lahat ng aming karumihan at kasalanan at pagsuway ay ibinigay mo pa rin ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. Panginoon, we will forever be grateful for the salvation you gave to us through your broken body. And so we remember you today as we eat this bread in Jesus' name. Amen. Let's eat the bread. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kumuha siya ng saro. At kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, inimin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. O, salamat po sa pangako na ikaw ay muling babalik, Panginoon. Sapagkat alam namin naman ikaw lamang ang kaligtasan ng buong sanlibutan. At ire-rescue mo ang lahat ng iyong mga anak sa lahat ng mga kadiliman at gawa ng kaaway. But today, Father, we stand in the blood of Jesus. We are redeemed by the blood of Jesus. Satan has no power over us because of the power of the blood of Jesus. Sin has no power over us. Hell has no power over us because of the power of the blood of Jesus. And we thank you na ang iyong dugo ang naghugas at naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan, na kailanman kami haharap sa iyo, kailanman kami mamamatay, at kailan ka man darating, Panginoon, wala kaming sukat ikatakot sapagkat kami, Panginoon, ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang aming mga puso sa pag-alaala ng iyong banal na dugo. Pagpalain mo po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's drink the cup. God bless you all. sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Dakilang Diyos, siya sa ating nagmamahal. Tayo pong lahat tumayo. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa linggong ito na kami po ay nakaganap ng paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagdalo, pagsamba,
pagbibigay, at pag-alaala sa banal na hapunan. Dalangin po namin naman na sa aming paghayo, kami iyong samahan at kami maging liwanag at gabay ng mga taong naghahanap ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Alam namin naman na hindi mo kami kailanman iiwanan o pababayaan man, bagkus gagamitin mo aming mga buhay na maging pagpapala sa iba. Now unto Him who is able to keep you from falling, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Oh, to the only God, our Savior, be glory and majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, now and always, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Ang ating pong commitment verse, maging kalugod-luwa ang mga salita ng ating bibig at ang pagbulay-bulay ng ating puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manlubos.